At ayun, magandang gabi mga buddy, kamusta kayong lahat? At eto na naman po tayo, wala na po tayong pa-intro-intro, wala na po tayong paligoy-ligoy. So, may mga buddy, may mga ginagawa kasi ako nitong mga nakarang araw. At may mga nagko-comment sa akin na doon sa vlog ko na hindi naman related doon sa vlog ko. So, syempre nagtataka ako mga buddy na sabi daw, may nakapagsabi na invited daw ako sa invited daw kami sa isang birthday party, birthday party, birthday party ba yun? So, ayun mga buddy. So, syempre, nag-check ako kung kanino at eto nga, meron ng upload ay actually ano 'to, live. Merong live ang ka-business na kung saan niya ay ang title niya mga buddy ay mga ipinupukol ng bashers, isa-isahin nating sagutin. So dito mga buddy, pinanood ko naman siya. So pero hindi ko siya masyadong nanamnam mga buddy kasi kung ako nanonood kasi medyo pa ano lang ako, palipat-lipat lang hanggang sa matapos, gano'n. Tapos ito, pinanood ko naman siya ng buo. Yun nga, may mga napanood ako dito mga buddy na naka naka nakatawag pansin sa akin. Actually mga buddy, hindi naman na dapat ako maggagawa ng mga ganitong video gawa ng 'di ba, kung sa mga avid fan o talagang nanonood sa akin, sa ka-business family, sinabi naman dati na pinuputol na yung ugnayan, which is, kung hangga't maaari sa mga vlogs namin, hindi nga namin sila na binabanggit na. Mula nung nagpahayag sila ng pagputol ng ugnayan sa amin ni Kuya Renji. So so wala ng dahilan para banggitin namin sila sa vlog at isama sila sa vlog. Although may mga pagkakataon na ang vlog namin ay si Kuya Jonathan at alam naman natin at hindi ko naman maitatanggi mga buddy na si Kuya Jonathan ay kanilang produkto. Yun nga lang po, may mga pagkakataon din naman na siyempre sa tawag ng, kagustuhan natin, siyempre tao po tayo, may pakiramdam, may nararamdaman. Yung bang kapatid mo o kaibigan mo na humihingi sa'yo ng tulong o nagpapaalala, yung nagpapasaklolo, kung may kakayanan ka naman na gawin yung mga bagay na, alam mong ikabubuti niya, hindi mo ba gagawin? Siguro sa iba hindi gagawin. Pero sa amin kasi, sa akin, sa part ko, wala namang number one, hindi ko naman siya kaaway. Siguro kahit kaaway ko siya, kahit sabihan pa niya ako ng hindi maganda, kung may pagkakataon o nasa posisyon ako na gawin yung tama at alam kong makakabuti sa kanya, gagawin ko kahit paulit-ulit niya akong siraan. So, ganun yung prinsipyo ko, yung paniniwala ko mga buddy. At yun nga, nagkaroon ng mga panahon na nabablog namin siya, na alam naman natin na produkto nila, oo. At yun nga, sabi ko nga, alam namin na galing din sa kanila, pero sabi ko nga, kami, ang pinupuntahan. At ako yung pinuntahan, humingi ng saklolo o konting tulong, gasinon na lang naman yun mga buddy para hindi ko siya pagbigyan. At yun, syempre, hindi nawawala dun na mababanggit niya kung saan, kung sino yung tumulong sa kanila. Pero ako, naging maingat po ako sa lahat ng mga vlogs ko mula noong sinabing putol ng ugnayan na wag na silang banggitin. At marahil si Kuya Jonathan nababanggit niya yon, pero ako, kung mapapansin niyo, sila o sa kabila, gano'n na lang yung mga sinasabi ko. Kaya may mga nagko-comment din sa akin na kung saan bakit hindi ko daw mabanggit yung pangalan nila. Sa mga hindi po nakakaalam, meron po kasing video na sinabi na pinutol na yung ugnayan nila sa amin at wag na namin silang babanggitin at yun ay sinunod lang namin. At ayun nga po, pinanood ko po 'tong live at nakatawag pansin nga po sa akin yung mga sinabi dito ni kuya. Siya siguro hindi naman siguro masama na ipagtanggol ko rin yung side ko sa akin at maliwanagan din konti yung mga viewers at sa mga bagong viewers ko po at bagong nanonood. Kasi kaya ko po ginawa 'to kasi marami akong nababasa din sa comment na sila ba yung mga bagong pasok na hindi alam yung naging punot dulo kung saan nagkakaroon ng isipin na hindi maganda na nagiging masama ang ka-business o nagiging masama ako. So, hindi naman natin sila masisisi kasi hindi naman nila alam nga yung pinagmulan o ugat yung kung bakit ganun yung naging sistema ng vlog. So, ito nga, sasagot din po ako base lang sa video din nila. At syempre, yung side ko, isasabi din ako na kung ano ang side ko. At syempre, sa mga nagdaang vlog kasi nila, ah, minabuti na po naming manahimik kasi nga sabi nga
kumbaga yung katahimikan mo, talagang hindi naman ibig sabihin tahimik ka, totoo na yun. So, yun ay pagbibigay lang ng, pagpapaalala kung saan mas nauunawaan mo na mas mabuti na lang na huwag kang kumibo para hindi na lumala. Pero dito kasi sa mga vlog na 'to ay, ano nga, parang na-trigger lang din ako at nadismaya ba, kumbaga nadismaya lang ako. Bakit gano'n? Bakit gano'n nangyari, 'di ba? May mga private na usapan na kung saan okey naman, nag-usap naman kayo ng private, 'di ba? Na kumbaga, alam niyo na ibig kong sabihin mga buddy ng private, 'di ba? Sa inyo lang dapat, 'di ba? Na kalaunan ay naging part ka na, naging content ka na. At yung mga private na usapan na kung saan, nangako ka pa, 'di ba? Nangako ka pa na kayo-kayo lang makakaalam ay lumabas sa social media pa. Although hindi naman gano'n ka-big deal sa'kin, pero siyempre ayoko kasing ma-compromise din yung pamilya ko. Kasi kaya ko sinasabing mga buddy kasi, papaliwanag ko sa inyo sa video na 'to kasi, hindi naman kasi basta-basta. At bago ko naman gawin ang vlog na 'to ay, nangalap muna ako ng sapat na impormasyon at kumonsulta din ako sa mga professional, sa mga may sapat na kaalaman talaga sa mga ganitong bagay ay kinonsulta ko muna kung puwede ko bang gawin o sabihin yung mga ganitong bagay at, may mga sinabi sila sa akin na wag kong babanggitin para na rin sa kapakanan ko, kapakanan namin ng pamilya ko. Pero may mga bagay din na dapat sabihin ko daw para malaman din ng buong viewers ko na nanonood sa'kin na para may pagtanggol din naman yung moral ko at yung pagkatao at ang pamilya ko. So, muli, hindi po ako dito magsasalita ng sabi-sabi o nabasa sa chat o gawa-gawa. Magsasabi po ako dito ng may mga ebidensya, may katunayan, may patunay, may physical evidence po. So, yun po yung mga sasabihin ko dito. At kung kinakailangan gumamit po ako ng mga chats or mga voice record o kaya mga voice message o kaya mga footage ko, pwede kong gawin sa nararapat na ano siguro, pagkakataon. Pero dito, lahat ng ipapakita ko dito ay publicly makikita nyo rin dito sa social media kasi nga naka-social media po ito at yun naman yung re-reaction ng video natin ay naka-public din. So, alam lahat ng makakapanood at ginagawa ko po ito para maging aware din sa mga bagong makakapanood kung bakit at para at least din mawala na yung haka-haka. Although hindi ko naman sasabi na hindi ako nagmamalinis at hindi rin naman ako nagmamabuti. Gusto ko lang din kayo mismo ang mag-isip ng kung ano yung mga bagay na kung ano ba ang ikabubuti. So yun, umpisahan po natin kasi isa-isahin ko na rin po dito. May mga bagay din akong mga sasabihin na maaring hindi ko sinabi nung mga nakaraan pero ngayon sasabihin ko na din para at least matauhan din yung mga iba na magpreno din sa pananalita, 'di ba? Magpreno kasi lahat tayo ay merong kanya-kanyang baho, ika nga. Kaya 'wag kang magmamalinis, 'di ba? O 'wag kang magpapakasigurado sa kung sino-sino yung mga nakakasama mo kasi maaring isa diyan o dalawa diyan o merong ilan na hindi mo kontrolado ang isip at baka kagatin ka. At yun sa akin naman, nanatili kaming tahimik sa mga ganyang bagay mga buddy. Lalo na ako kasi nga ayokong magkaroon pa ng gulo, 'di ba? Ayokong patulan pa. Pero kasi kung mako-compromise na yung safety mo, tapos mako-compromise yung pagkatao mo, 'di ba? Yung dignidad mo, 'di ba? Siyempre hindi naman sigurong kalalabisan na ipagtanggol mo rin yung sarili mo. Right, so ito po, panoorin po natin ang live. Actually, live 'to mga buddy. Kaya hindi ko napanood 'to nung nagla-live sila kasi hindi ko alam, madaling araw na ata 'to at nagulat lang ako may mga nagme-message sa'kin. At ito, panoorin po natin. Tapusin po natin 'tong video na 'to mga buddy kasi alam kong at yung mga ano diyan, yung mga iba diyan na mga kagwangs, ayan, anuhin ko na kayo, direct to the point. Meron din ako sasabihin dito na kung saan, ano kasi, tini-trigger niyo kasi ako, eh. Alam niyo naman 'di ba, tumira ako diyan 'di ba, nakasama niyo ako, kilala niyo ako, eh, 'di ba? Pero
Hindi ko alam kung diskarte niyo 'yan sa social media o diskarte niyo 'yan para magka-views or for the content. Okey naman sana, 'di ba? Puwede ko kayong pagbigyan, puwede ko kayong sabayan, 'di ba? Sinabi niyo dapat sa'kin, sabihan niyo ako na, "Buddy, titirahin ka namin, ganito yung gagawin namin sa'yo." Oh, 'di ba? Bahala ka na, ano maging reaksyon mo. Oh, 'di ba, at least alam ko na sanang susundan ko kayo. Pero wala rin kayong pasintabi sa'kin. So, kilala niyo ako, 'di ba? Kilalang-kilala niyo rin ako na tumira ako diyan. Alam niyo rin yung ugali ko, anong gawi ko, alam niyo rin. Pero sa mga nagdaang vlog kasi, medyo below the belt yung, kumbaga banat niyo sa akin. So, although ano, hindi ko kayo pinatulan noon kasi nga siyempre ayokong pumatol, hindi po kasi ako professional. Hindi po ako professional gaya ni Intoy. Kasi sinabihan ako ni Intoy, na maging professional ka naman buddy. Pasensya ka na, kagwang Intoy, hindi po ako professional kasi mababa lang po yung pinag-aralan ko at maaaring yung abot ng isip ko, malayo sa abot ng isip mo. Kasi nga gaya ng siyempre, matik na yun mga buddy 'pag sinabihan ka ng isang tao na maging professional ka naman, ang ano nun, ang implikasyon nun professional siya. Kasi alangan naman sabihan ka na maging professional ka kung hindi siya professional, 'di ba? Anong logic dun? So, kayo na lang yung makapagsabi kung magsasabi ng gano'n na isang tao, hindi naman pala professional, ano yun, pagyayabang lang o pagbubuhat ng bangko. So anyways, ganun lang, kagwang Intoy, pasensya ka na. May mga sasabihin din ako dahil sa mga kagwangs na siyempre, sa totoo lang tayo, sa totoo. At susubukin ko rin kayo kasi ilang beses niyo rin ako sinubok, tini-trigger niyo rin ako at, siguro hindi ko alam kung ano yung magiging pag-uusap niyo diyaan. Kasi wala naman kami diyan kung magkakaroon ba ng usapan, maganda rin siguro mai-vlog, yung mai-topic niyo rin yung sinasabi ko para at least magkaroon din kayo ulit ng content. Baka makasagot din ulit ako, 'di ba? Magkaroon din ako ng content. Pero kasi itong ginawa niyong mga pagko-content na ganito, wala rin pasintabi. So, pasintabi na rin kay, sir ka-business. So, hindi mo rin kami sinabihan kasi. Pero, yun nga, gaya ng sinasabi mo lagi dati na gusto mo ng may kalaro, kumbaga may IQ games, mind games, 'di ba? Ah, siguro nung nawala kami, medyo kaya naman siguro nila yan nila ng mga kagwangs, yung mind games, 'di ba? So, hindi ko lang maisip bakit pinutol niyo yung ugnayan tapos gusto niyo pala ng mind games, 'di ba? So, ako naman, hindi naman kami pala patol sa gano'n, pero siyempre dito kasi sa nakaraang live niyo, gusto ko lang din sumagot. So, ayun panoorin natin. Wala na akong maraming masyadong tanong mga buddy, ay masyadong satsat. So, panoorin natin. So, umpisahan natin sa una. Pero ang pag-ano ko siguro dito mga buddy, itatackle ko lang dito yung mga part na patungkol lang din sa akin at may kinalaman ako. Yun lang yung ita-tackle natin. So, umpisa natin sa una. Ayan. Kamusta po kayo lahat? Sana po ay nasa mabuti So, kayo. ipopost ko lang sa mga buddy po-forward ko kasi dito wala namang kinalaman dito Sila Papa Din, sila itong mga bagong to, wala naman alam to mga buddy sa mga punot dulo. So, maaaring ang mga alam ng mga bagong to, nila, hindi ko nga alam ang mga pangalan, Cyclops ata yan. Mga maaaring ang basehan na lang nila dahil sa sabi sa kanila o sa kwento-kwento na lang. So, hindi ko rin naman sila nakasama. So, I don't have no right. Wala akong karapatan na husgahan sila o magsabi sa kanila ng kung ano pa man. Pero dito, si Papa Dins yan. Siguro kay Papa Dins may matatakal din ako kay Papa Dins kasi marami ding nag-comment sa akin dati na gusto kong liwanagin din ni Papa Dins kung ano ba yon. So, pasensya na kayo mga buddy, hindi ito yung typical na napapanood nyo sa akin na nagla-live o nag-premiere o nag-vlog na actually kasi tutorials talaga ako Pero hindi ito typical na ganito yung content ko. Pero syempre mga buddy, sabi ko nga, may mga pagkakataon na kailangan din natin sumagot. Kasi sabi nga, di ba, kung walang sasaway sa mali, lahat maniniwala sa mali. Diba? So, kung mananatili ka namang tahimik, di ba, ang ibig sabihin nun, implikasyon naman na totoo yung sinasabi nila sa'yo. So, ganun yung pananaw. Kaya ginawa ko ito mga buddy. So yan, forward lang natin mga buddy. Doon lang tayo sa part na meron sa akin. Unawain mo yung mga bagay-bagay ay
priceless yun mga ka-business. So, wala pa naman dito mga buddy. Lubos din maisip mga ka-business. Bakit hindi niya man lang itinimbre sa akin yung video na sana Ito mga buddy, ito dito. Kaya tayo. Atras lang tayo ng konti. Isa-isahin natin sagutin mga buddy kasi kung sasagutin ko to natapos na yung live na plinay ko na pangit. Dito, sasagutin natin isa-isa. Kung ano yung sinabi ni Mr. Ka-Business o nila, sasagutin natin on the spot. Kaya, kailangan nyo ng mga buddy. Tapusin nyo yung video para maunawaan nyo. Alright? Ito tayo. Abangan sa September, ibig sabihin na maaaring merong announcements o dyan. Post lang natin, forward lang natin mga buddy. Kaya may nabasa kang tanong. Yung tungkol doon sa komento ng ating mga... So sa akin na ata to banda mga buddy. Kailangan ko lang i-post to mga buddy. Pasensya na kayo para magkaroon tayo ng fair use kumbaga. So sa pagbablog kasi, sa pag-reaction video, hindi mo pwedeng i-play siya buo kasi magkakaroon sila ng power para i-copyright po ako. Pero pag ganitong ipinopost po natin at nire-reaction video natin yung kanilang video ay pasok po tayo sa guidelines na tinatawag na fair use ni YouTube. Right? Kaya pinopost ko po para sagutin na kaagad at hindi po tayo makapiright. Mga viewers na tila baga may pagtatanong na ka-business, bakit anya sinabi mo na, nagpahayag ka na putuli na ang anumang ugnayan ninyo nila Tinding Body, nila Reggie? Yung mga buddy, so yun, sa mga bago nga po, pinutol na po yung ugnayan namin dati sa kanila. So, nagtataka nga po ako bakit at may pahayag din si Mr. Ka-Business dati na pati sa reactors niya ay wag na kaming itapik. Dahil nga siya sabi ng mga reactors niya dati. At isa pa yun, mga reactors, papanindigan ko kung ano yung sinabi ko dati na kayo talaga ang anay at kayo talaga ang dahilan ng kung bakit hindi makaangat o unti-unti o let's say bumabagsak ang ka-business channel. Kayo ang dahilan yan. Ngayon, kung maging umangat man sila at maging million subscribers, wala kayong bahagi dyan. Wala kayong bahagi. Ang magiging bahagi nyo lang ay pagbagsak talaga, mga reactors. Maninindigan ako dyan. Lalo sa gawin nyo ngayon. Maaari, siguro, makabahagi kayo kung may magiging iba yung content nyo. Hindi ganyang nagmumura kayo, pinagmumura nyo kami. Diba? Kung ano-anong mga negative vibes yung mga dinadala nyo, wala kayong ambag sa pag-angat nila. Yung masasabi ko sa inyo, meron kayong pakinabang sa kanila, yan yung totoo. Pero wala silang pakinabang sa inyo. Yan yung katotohanan. Yan yung paninindigan ko yan sa channel ko. At never kong babawiin yung pahayag kong yan. Kasi hanggang ngayon, topic nyo kami. Sino sa atin ngayon ang walang respeto, mga reactors? Hanggang ngayon, topic nyo kami. 'Di ba? Kung nirespeto niyo yung pinuno niyo na sinasabi niyo, 'di ba? Dapat nung nagpahayag siya na tama na, good vibes na, tigilan niyo sila, wala nang kaming ugnayan. Dapat 'di ba? Kung talagang may respeto kayo sa tinatawag niyong first family, 'di ba? O nga hanggang ngayon 'di ba? Kami pa rin ang laman ng YouTube channel niyo, tinitira niyo pa rin kami. Nagla-live pa kayo, 'di ba? Para saan? 'Di ba? So wala na rin kayong respeto talaga. Diba? Tapos sasabihin nyo, lahat ng sinasabi ng reactors nyo, lahat ng sinasabi yung reaction, totoo. Saan kayo basihan? Anong basihan nyo? Diba? Alright, so panoorin na ulit natin. Ay, bakit ngayon ay iniimbita mo sila sa iyong kaarawan o birthday? Yan. Ito pala yung video na ini-invite kami sa birthday. So, ganito po yon mga ka-business namin yung mahal. Alamin muna natin kung bakit nagkaroon ng ganoong pahayag si ka-business, no? Actually mga buddy, yung pahayag na ni Kuya Ka-Business na, or rather, Mr. Ka-Business, kasi syempre ayaw niya rin patawag na kuya kasi sabi niya kasi tinatawag niyo akong kuya, hindi niyo naman ako nirespeto. So much better siguro na Mr. Ka-Business na yung itatawag ko mga buddy. Pasensya na kayo mga buddy talaga, siguro
naninibago kayo sa akin, nagmumukha akong walang galang o parang palaban na gano'n kasi talaga ako mga buddy. Ayoko namang magbait-baitan mga buddy eto ako mga buddy. Kung may naisip akong alam kong naman na kaya kong ipagtanggol yung sarili ko, bakit ko titipirin, 'di ba? 'Di ba mga buddy, hindi naman sa nagpapakababa masyado o nagpapakamataas tayo. So, ano kasi mga buddy, hindi mo puwedeng, yoong taong, kumbaga galit na galit, magpapabebe ka sa kanya. Lalo kang lalamunin. So, dapat konti pakita mo na yung yung pananalita mo, talagang 'pag sinabi mong, eto sample lang, 'pag sinabi mong papatulan kita, papatulan mo talaga. Hindi yung magsasabi kang pabebe, 'di ba? So, hindi maniniwala sa'yo yun at saka yung mga manonood sa'yo, makakarinig sa'yo, hindi maniniwala. So, lalamunin kang buhay nun. So, pasensya na kayo mga buddy kung ganito ako magsalita na parang, parang ano, palaban ba or galit. Pero hindi po ako galit. Kilala niyo naman po ako eh. Mahinahon lang po ako. Ah, Gusto ko lang pong bigyan ng diin yung mga salita ko para maintindihan po ninyo. Para tumagos din po. So, ito nga po, tinatakal niya dito na bakit ganun? Pinutol mo na yung ugnayan pero ngayon, iniimbita mo sila sa birthday. So actually, ang isa pang point diyan, hindi naman po si Mr. Cabezas ang talagang pumutol ng ugnayan. At saka kung si Mr. Cabezas kasi ang puputol, magsasabi lang nun, ano pa kilala ko kasi din siya kilala ko din siya na, kayo mga buddy alam niyo naman si Mr. Cabezas puwede niyang baguhin puwede niyang bawiin 'pag naka-realize siya gaya ng sinabi niya dito, 'pag nare-realize niya na mali pala yung nagawa niya, binabawi niya at most of the time nangyayari naman 'to at napapatunayan naman natin sa video na 'pag may mga hindi maganda siyang gawi na nagawa, humihingi naman siya ng patawad. Pero sa case kasi namin ay si Mrs. Ka-Business ang pumutol din. Actually, yung live dati sabi nila, may chance pa nga dapat dati kasi pinapapunta kami do'n ni Mr. Ka-Business. Pagbalik nila, pumunta kami do'n, mag-usap-usap, 'di ba nasa tour sila. Pero andun nga sumingit nga si Mrs. Ka-Business na wag na, putulin na natin. So ayun, kaya sumang-ayon din si Kuya Ka-Business. So yun, ah, wala nang usap-usap dun para sa akin nung nagsalita si Mrs. Ka-Business, wala nang paliwanag. Hindi na rin ako gumawa ng video nun. Ay gumawa ako ng sagot ko na nalulungkot ako pero si Mrs. Ka-Business na kasi ang nagsabi kaya ano na ako dun, out na ako. So eto ngayon, nagtataka ako, inako lahat ni Mr. Ka-Business yung ano, yung kumbaga pananagutan, gano'n ba. Kasi nagso-sorry po siya dito nagso-sorry po siya. Pero ang masaklap kasi sa pagso-sorry ni Mr. Ka-Business, hindi po ba 'pag nagso-sorry, sino yung may kasalanan, 'di ba? Nag-iisip kasi ako mga buddy, siyempre kung magso-sorry ka, ibig sabihin may kasalanan ka, 'di ba? Aminado naman siya na may kasalanan siya dito, pero dito sa video na 'to kasi, baon na baon muna kami. Kumbaga pinin muna kami. Kumbaga, hindi ko alam kung nanonood si Kuya Renji, si Ate LB, dinurog muna kami, kahit sa mga past videos, 'di ba? Durog na durog muna kami tapos eto ngayon humihingi siya ng sorry. Pero hindi ko kinu-question yung paghingi ng sorry ni Mr. Ka-Business. At yan naman ay, nakikita ko naman na hindi naman ako gano'n kamanhid o hindi naman ako bato. Pero gusto ko lang din, maunawaan ng mga viewers na ang pagsasalita po kasi ng sorry, hindi sa pinapangaralan ko dito si Mr. Ka-Business mga buddy, kasi wala akong lugar, wala ako sa lugar o wala ako sa authority para pangaralan sila kasi mas ano sila, mas kumbaga, mas high sila sa amin. Pamumuhay, sa pinag-aralan, mas mataas yung mga pinag-aralan nila sa amin. Siguro at yung kaisipan, ang pagkakaiba lang, iba-iba kami ng may kaisipan at iba-iba yung puso natin. So siguro hindi din kalalabisan na pwede ko silang sagutin sa ganitong paraan na sasabihin ko na, 'di ba mga kabady, ang pagso-sorry, ginagamit ang salitang sorry 'pag meron kang nagawang kasalanan. Pero dito kasi, humingi siya ng sorry sa amin. Pero durog muna kami mga buddy, 'di ba? Durog muna kami, basag na basag muna kami. Tapos, hingi ng sorry. Medyo, ano lang sa amin, wow, mapapaganon ka lang. May kasabihan yan sa English pasensya na kasi mga buddy, mababa lang pinag-aralan ko kaya
hindi ko ano 'yan masabi sa English. May kasabihan yan sa English na ano 'yun, "The damage has been done," parang gano'n, basta gano'n. I-comment niyo na lang diyan mga buddy, "The damage has been done." Parang gano'n, ginawa mo na, nakapanakit ka na, nakasira ka na, tapos magso-sorry ka, parang gano'n, eh. Tapos na, eh, na-damage mo na, eh, parang gano'n sa English. Hindi ko alam sa English kasi mga buddy. At 'yun nga, ganito yung nangyari. Pero siyempre pakinggan niyo rin yung side ko mga buddy kung, ako naman wala naman sa'kin simula't sapul naman sinabi ko naman wala namang problema sa akin sila Mrs. Ka-business, Mr. Ka-business, kagwang, wala namang problema sa'kin 'yan, eh. Ang pinunto ko lang naman at talagang nanggalaiti ako sa mga reactors nila. Kahit panoorin niyo yung mga video ko na ano, wala naman akong sinabing masama sa kanila, eh. Wala rin akong against sa kanila. Ang talagang ang talagang pino-point out ko lang, yung mga reactors niya na talagang, hindi mo masabi. Talagang buti nga anay lang yung binigay kong term sa inyo, eh, anay na sumisira, 'di ba? Kung lalaliman ko pa mas marami pa akong puwedeng term pero hindi naman ako gano'n kasama. Gaya niyo na nagmumura, na pinagmumura kami, pati nanay nga namin dinamay niyo, eh. Hindi naman kami gano'n kasama kagaya niyo. So, pasensya na kayo. Pero gano'n talaga, eh. 'Yan yung pinili niyong content, 'yan yung pinili niyong landasin ng buhay, 'yan yung pinili niyong, ah, buhay na gusto niyong tahakin. Kaya sino naman ba ako para pigilan kayo? Eh, 'yan yung gusto niyong ano, may mga free will naman tayo, may kanya-kanya tayong choice. Eh, 'yan yung pinili niyo, magmumura sa social media, magpakasama, eh, di let's go. Let's go, anong let's go? You go na lang pala, hindi let's go. Parang sasama ako sa inyo, pambihira. Ayan, panoorin ulit natin mga buddy. Bakit nagkaroon ako ng ganoong pahayag? Kasi ganito po yun. Nagkaroon po kasi ng video si Boss Buddy, si Thinking Buddy, na patungkol doon sa mga reactors. Yes, yan yung sasabi ko. Meron akong reactors mga buddy, pero ang tinira ko talaga diyan mga reactors. Tingnan natin kung ano yung actually nakita ko na yung ano yan, eh, yung sagot ni kuya talagang kaya nga kami pinuto ng ugnayan dahil sa kanila kasi pinagtanggol niya sila. So, sa amin naman walang problema, okey lang. Pero maninindigan pa rin ako na sila talaga. Ano po, na nagsalita siya doon ng kanyang mga observation at saka nilalaman ng kanyang damdamin at saka yung mga kanyang mga naiisip na Tagal mga buddy kasi pino-post natin kasi baka ma-copyright tayo, eh. bakit kumbaga hinihila pa ba ang ka-business official? Yes, hindi ko lubos maisip mga buddy, hindi pala na-gets ni kuya yun. Puwede niyong panoorin yun mga buddy, etong vlog na 'to, ito lalagay ko lang dito, iyang vlog na yan, yung mga pinunto ko diyan puwede niyong panoorin sa mga hindi pa nakakapanood. Puwede niyong panoorin yan kung mali ba yung mga pinunto ko diyan. Sayang mga ka-buddy kasi nung sumagot si Mr. Ka-business niyan, eh, akala ko na-gets niya kasi sabi niya gets niya, pero hindi pala kasi eto nga, hindi niya pala eto nga sinasabi niya nga, hindi niya na-gets pala. Sayang. So, sa bagay na yun, nagulat ako. Kasi, hindi na itimbre sa akin eh. Kasi siyempre, alam niya rin naman na yung mga reactors na yan ay mga iginagalang ko po yan. Dahil Yun. So, para kay kuya, hindi ko doon itimbre na gagawa ako ng reaction video. Hindi po talaga. Hindi po talaga ako magtitimbre sa inyo kaya. Kahit saan mo tignan or kahit kahit sino siguro ang tanungin mo, 'di ba? Tanungin natin mga kabady, bakit ako hihingi ng abiso, magpapatimbre sa re-reactionan ko, 'di ba? Binanatan nila kami ng binanatan, eh, 'di ba? Tinira kami ng tinira, dinurog kami pati pamilya namin. Pati pamilya namin dinamay, pinagmumura. Kung baka hindi ko alam kung alam ni kuya kasi alam na alam ko, sabi naman niya pinapanood niya yung mga reactors niya, nagno-notification. So alam na alam din ni kuya na pinagmumura kami hanggang sa mga magulang ko na dinamay nila, mga magulang namin nila Kuya Renji. Kaya sobrang sama ng loob ko nun pero siyempre, meron naman tayong pang-unawa at meron tayong pagtitimpi, hindi kami sumagot nun.
Pero yun, 'di ba, below the belt na yun, huwag kang mandadamay, huwag kang mamimersonal dapat. Kung sa social media ang gusto mo, social media lang. Kung wala ka ng maipukol o wala ka ng maipunto sa tinatawag na diskusyon, huwag kang mamimersonal, 'di ba? Sila kasi namersonal sila, eh. Tapos hihingi ako ng permiso sa kanila na rereaksyonan ko. Bakit, 'di ba? Anong punto? Paano 'pag hindi ka pumayag, o 'di ba? O 'di wala na yung damdamin ko, hindi ko na nailabas. Kung pumayag ka naman, bakit pa ako hihingi ng ng abiso kung papayag ka din naman pala. Tsaka hindi, walang point kuya, Mr. Ka-Business, walang point. Pasensya kayo mga buddy, nababanggit ko pa rin kuya kasi nga, siyempre, kuya kasi ang tawag namin sa kanya dati doon. At yun naman yung sabi niya. Ay, kaya hanggang ngayon, nabubuka ko pa rin kuya. Pero much better nga, sabi ko nga, Mr. Ka-Business, para mas magalang. So, yun, hindi po talaga ako hihingi sa inyo ng kahit sinong mag-reaction, hindi hihingi ng timbre o ng re-reaction. Hindi, kahit logically speaking, scientifically speaking, wala, hindi ko makuha yung punto nyo na bakit ako hihingi ng abiso o permiso. Nagpaalam sa akin ng maayos po yan eh. Nakipag-usap sa akin ng maayos yan. Hindi naman po yan basta na lang nag-reaksyon. Yun, dito, ine-emphasize dito ni Mr. Ka-Business na at yun din naman talaga kasi ang sinasabi talaga ng mga reactors niya, at gusto ko lang magandang talakayin to kasi ine-emphasize nila na talagang yung mga sinasabi nila sa reaction nila ay galing at may permisong abiso si Mr. Ka-Business, at sabi pa nga nila doon na tinuturuan daw sila kung ano yung sasabihin. So, kung ano, balikan nyo yung mga video sa comment. Nakikipagtalo sila sa comment, eh. At ako, isa na naman akong patunay doon kasi nga, noon kasi nung nandun pa ako, actually, kung may ito, sa totoo lang po tayo, sa totoo lang po talaga ako. At alam naman nila ako, Ate Elvia, nila ako Ranger. At mga kagwangs, alam niyo naman yan. Nung nandyan pa ako, kung may gustong pareaksyonan si Mr. Ka-Business dati, nag-uusap talaga sila through video call, group call, parang gano'n, video call, marami. Tapos, sasabihin ni Mr. Ka-Business kung ano yung i-reaction nila. Parang binibigyan sila ng idea. So, doon naman, naniniwala naman ako doon na talaga, na merong pahintulot at meron siyang basbas. At sa katunayan nga, minsan binibigyan pa sila ni Mr. Ka-Business ng guide kung ano yung sasabihin, at isa po akong diyan, patunay. At ito, sa totoo lang po tayo. At siyempre, ngayon, ang implikasyon kasi pinagtatanggol ko dati na yung bang sinasabi ninyong mga reactors, alam yan ng Ka-Business family kasi sobra na yung mga pananalita nyo. Nung panahon kasi yun, hindi sinaway. Hindi rin naman sinaway ni Mr. Ka-Business sila. So, nandun yung pumasok sa kaisipan ko na baka nga siguro. Kasi nga, experience ko nandun ako. Siguro nga, kumbaga, pinareaksyonan kami. Siyempre, hindi naman kami ganun kasutil para patulan na sila ng patulan. Kasi alam kong diskarte lang yan sa social media eh. Kasi alam naman natin, siyempre nag-aantay lang kami na personalin kami. Nung mga time na yun kasi hindi naman personal yung atake nila sa amin. Kumbaga, sa amin lang eh. Kumbaga, tiradang social media lang eh. Para magkaroon lang ng content dati at may abangan. Pero nung tumagal kasi, nung hindi kami sumasagot masyado at nung nagkaroon kami ng mga vlogs na hindi naman patungkol sa kanila, pagtulong lang kay Jonathan, talagang tinitira na kami personal. At hindi sinaway ni Kuya o ni Mr. Ka-Business, hindi niya sinaway. Bagkus pinagtanggol pa sila. So, that's the time na hindi naman kami bata na pinanganak kahapon na hindi namin magets na talagang, ayun na, medyo may mali na. So, gusto ko rin liwanagin dito yung mga ipinupunto nila dati. Para at least malinaw din lahat na magkaroon ng problema, yung mga problema na naranasan na nila ay sa amin na binabato, at yung mga bagay-bagay na marami pa dito malalaman. Mahaba pa 'to mga buddy, pero nakakailang minuto na ako, pero pagtiyagaan niyo na pong tapusin. Ayan. Di po ba? Ibig sabihin, ay meron akong respeto dyan. Ngayon siya na malapit sa akin sa Thinking Buddy, gumawa ng video. Yes. At yun nga,
ang kanyang tinutukoy doon ay ang mga reactors ang siyang nagiging dahilan Yes, kung tama. bakit bumababa ang business official. Hindi man bumaba, pero hindi talaga hindi. Bumaba talaga. Alam naman natin mga buddy, nabawasan sila ng subscribers eh. Uh, Hindi Nagkawatak-watak. ko kasi lubos din maisip mga ka-business. Bakit hindi niya man lang itinimbre sa akin yung video na sana kumbaga nag-usap muna kami bago niya in-upload. Para saan? Para saan yun mga buddy? Bakit ako magtitibre ng reaction video ko? Paano yun? Paano yun? Diba? Paano ko gagawin? Sasabihin ko siya na may reaction video ako sa mga reactors mo. Ganon. Hindi, ginagalang niya nga yung mga reactors eh. Hindi, walang ano eh. Hindi siya applicable sa, ano, kumbaga, eto ano na lang to eh. Sa akin, pasensya na kayo ha mga buddy. Pasensya ka na rin Mr. Ka-Business. Ano na lang to, excuse na lang to eh. Ako, nagsasalita ako dito ng may buong katapatan, buong katapangan na rin. Kasi bibihira kayo makakita ng mga vlog ko na ganito, na sumasagot. Ito talaga, ano, sa totoo lang tayo. Ito, Mr. Ka-Business, excuse mo na lang to eh. Excuse mo na lang to. Kasi dapat dati pa, sinabi mo na yan dati. Kasi ngayon mo lang naisip yan eh. Nagkaroon ka na ng certain period of time na matagal na panahon, naisip mo yan. Dapat noon pa lang, naisip mo na yan. Dapat sinabihan mo ako. 'Di ba? Na nung paglabas ng video ko, nung nakailang video na kayo, ang dami ng tira sa akin eh. 'Di ba? Ang dami ng tira sa amin. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Bakit ngayon mo lang sinasabi? Kumbaga scapegoat na 'to eh. So, sige, bigyan natin ng benefits of the doubt. Pakinggan pa rin natin. Pero ito, hindi ko ano to ha, hindi ako nakikipag-away. Hindi ako nakikipag ano dito, magalingan. Sumasagot lang po ako sa argumento. At sana ang sagutang ito ay hanggang argumento lang. At wag po sana yung pipersonalin. Kasi kung ano't ano man, eh, ano naman po, ano na rin na po ako eh. Kumbaga, payat lang ako. Kumbaga, maliit lang ako. Wala lang akong pera pero hindi rin naman po ako papasindak. Di ba? Kung sa isip lang at sa pananalita, eh, kaya ko makipagsabayan. Wag lang English. Pero meron naman po, abot naman po ng konti ng isip ko yung mga bagay-bagay. Kaya viewers na po ang makapagsabi at kayo rin po makapagsabi kung meron ba akong punto o wala. Ano po, ora, kumbaga kuya, meron akong ano eh, meron akong napupuna. Ito yung nararamdaman ko kuya eh. Gusto kong gumawa ng video, vlog, Hindi na talaga. Bakit ganun? Hindi ko magets. Bakit meron akong napupuna? May channel ka eh, vlog mo yun eh. Diba? Sa'yo yun eh. Tsaka, nung panahon na yun, binanatan ka na eh, tapos magaganon ka pa. Grabe naman yun. Excuse na lang po to. Sorry mga kabady, pero alam niyong nagigets niyo ako, excuse na lang to. Tsaka bakit ngayon lang? ganito ang aking plano, sasabihin. Di ba? Bakit sasabihin ko sa kanila yung mga sasabihin ko sa reaction ko? 'Di ba? Bakit? 'Di ba? Hindi pwede. Tapos pag merong against sa kanila or hindi niya gusto, baka ipatanggal ganon para maging maayos. Hindi. Ang reaction video ay kanya-kanyang pananaw yan ng mga nagre-reaksyon. Hindi yan dapat ini-implies sa'yo ng sabi-sabi o chismis para yun ang gawin mong reaksyon. Kaya nagtataka ako dito sa mga reactors eh. O, di ba? Lagi nilang sinasabi na may basbas. Meron kaming ang tawag doon. Galing sa ka-business family ito, ine-reaction namin. Wala ba kayong mga sariling mga utak, di ba? So, ibig sabihin, umaasa na lang kayo sa sasabihin nila na sasabihin nyo. Binibigyan kayo ng idea para sabihin nyo, may mga utak naman kayo. O hindi nyo lang talaga kaya mag-reaction kasi mahirap mag-reaction kung wala ka sa senaryo. Yan, tatandaan nyo, mahirap mag-reaction, hula-hula lang kayo. Kaya kayong mga reactors, nag-rely lang kayo kung ano yung sinasabi sa inyo at kung ano yung mga nasasagap yung chismis. Yun yung totoo. Ganyan yung mga reactors na yan. Kahit saan naman eh. Kung commentators ka, pwede pa eh.
magiging ano pa sa'kin, eh, magiging, papasa pa sa'kin, eh. Pero reactors kasi sabi mo, alam mo ba yung ibig sabihin ng reactors? 'Di ba? So nagre-react ka lang wala base lang sa sinasabi ng iba, wala pala kayong mga sariling isip, pambihira. Di sana ay nakapagbigay ano siya sa akin. Kumbaga nakapagbigay ng impormasyon at ako sa pagkakataon na maaari na nakapag-usap pa kami. Kumbaga nagkapaliwanagan pa sana na hindi boss budget kasi yan ganito ganun tapos siya rin. Kumbaga hanggang sa kung saan kami magkakasundo. Ano po? Ngayon sobrang nabigla ako doon. Ang problema wala ngang pag-uusap, eh. Hindi naman puwedeng tinira kami ng tinira tapos kami nung magre-rebut na, eh, magpapaalam kami, pambihira. Kaya sabi ko kako, kung ganyan lang din naman na parang baliwala lang din naman pala ako, kasi kuya nyo nga ako, di ba? Yan yung sinasabi ko mga buddy, di ba? Sila din yung nag-aalis. Si Mr. Ka-Business din kasi ang nag-alis ng yung paggalang namin sa kanya, siya rin kasi yung nag-alis. Nagsabi sa amin na parang alisin na namin sa kanya yung pagiging kuya. Pero nababanggit ko pa rin yung salitang kuya kasi nga syempre galing kami doon, eh. Nagtrabaho ako doon, eh. So, nakasanayan kumbaga. Kaya nga Mr. Ka-Business na yung tawag ko sa kanya kasi nga siya mismo yung nagsasabi na parang tanggalin niyo na. Hindi niya lang diretso pero ganoon, eh. 'Di ba? Kuya niyo pa naman ako, 'di ba? Parang ganoon yung ibig niya sabihin kasi, ini-imply niya. Tapos sa mga ganong aspeto, ay ano kasi yun eh, hindi naman yun na kung anong vlog lang eh. Di ba? Maselan yun eh. No, hindi po maselan yun, mga buddy. Hindi yun maselan. Sa kanila lang maselan, di ba? Ang daming mga YouTuber na may mga reaction video. Yung bang kay MJ, kay Makagago, sobra yan mag-reaction video, mga buddy. Yung sila, ang daming mga reactors. Sa Kalingap nga, daming reactors. Sa mga Tekram, sa team, anong tawag? Bal Santos, di ba? Ang daming mga, maseselan ba yan? Kaya nga reactors, eh. Walang selan dyan, Mr. Ka-Business. Hindi yan maselan. Pagdating lang sa inyong maselan. Kasi nga, kayo eh, masyadong, kumbaga, paano ba? Playing safe, yun? Hindi ko, pasensya na kayo sa mga term ko, yun talaga yung papasok sa isip ko, eh, playing safe, at, kasi bakit nyo dinadaan kasi sa mga reactors? Dapat, kayo yung mismong nag-video, kasi yun yung iniintay ko dati. Kayo mismo yung magsalita. Kayo mismo, sa inyo mismo manggaling na sinasabi nyo kayo yung first family. Bakit lahat ng mga hinanaing nyo sa amin, bakit sa reactors nyo pinapadaan? 'Di ba? Kaya itong mga reactors na to, pag nagsalita, grabe, at sobra-sobra na. At hindi nyo sinasaway. 'Di ba? Ngayon, dito kayo nagsalita. May mga ipupunto kasi ako dito na yun yung iniintay ko dati. Yun yung hinihintay ko na bakit nakalabas dun sa mga reactors yung mga private communication natin, private na 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 kwentuhan natin na nangako pa kayo na sa atin lang, 'di ba? Ganoon naman eh. O sa atin lang 'to, buds, ha. Oo, makakaasa po kayo. Sa tiwala kasi sa akin eh, ako nadismaya talaga ako, dismayado ako. Bakit nagugulat ako noon? Bakit nasa reactors nandun kahit sa comment talagang nakikipagbakbakan sila. Sabi ko paano nangyaring nakalabas yung mga ganitong may mga ganitong dito, ganitong comment. Ngayon, kayo yung iniintay ko lang dati na magsalita na manggaling sa inyo yung mga salitang yun. At hindi ako nagkamali, eto na. Kaya sobrang nadismaya po ako kasi etong private po natin to eh, nila Kuya Ranger, nila Ate LB, maraming pag-uusap eh. Bakit yung pag-uusap na lang na ito, yung inilabas nyo? At nagtataka ako, may professional po kayong kasama dyan, si Intoy. Di ba? Bakit hindi nyo po kinonsulta sa kanya tong vlog na to bago nyo sabihin? Kasi, ano po to eh, ito yung masasabi ko maselan. Ito ang, ako magsasabing, kasi pinanood ko to sa isang kaibigan ko na nakakaintindi talaga at nasa cybercrime division. At pinanood ko, maselan daw talaga tong video nyo to. Kung talagang kung talagang sisiya sa atin. Kasi maselan talaga. So, pero
content niyo po yan, live niyo po yan. Pero sabi ko, okay, sagutin natin. So, gagawin natin parang ano lang to, sagutan na lang, pero wag po sanang umabot sa personalan. So, gusto ko lang din pahayag yung aking sariling saloobin. Ayan. Pero sabi ko nga, bago po ako magsalita dito, kumonsulta po muna ako din. Para at least wala po tayong maging problema. Ayan. Ito. So, hanggat naka-public pa, marami makakapanood nito. So, it's nasa inyo yan kung ipa-private nyo para wala nang makanood. Kasi malaking implication po to sa inyo, maging sa akin. So, panoorin po natin kung ano yung sasabi. Kasi ito naman po yung mga portion lang naman na sa akin, patungkol sa akin yung kukunin ko. Maselan yun. Hindi maselan yung naging reaction video ko mga buddy. Hindi yun naging maselan. Yung topic na yun, na nag-reaction ako tungkol sa mga reactors, hindi yun maselan kasi hindi naman patungkol sa kanila eh. Sa totoo lang mga buddy, dinidepensahan ko nga sila, nagmamalasakit ako sa kanila dati. Panoorin nyo itong video na to. Nandyan yung dalawang reaction video ko na tungkol sa kanila. Reactors ang mga talagang dinidikdik ko doon at pinagmamalasakit ko sila pero hindi binaliwala nila yun. Hindi nila sinabihan nila ako na sinabi yung pinagmamalasakit nyo kami pero hindi naman ganyan, ganito, ganyan. Hindi nila kasi na-gets. Maraming nakagets sa akin na manunood ko eh. Bakit? Akala ko din dati na-gets sila. Bakit ngayon eto na naman? Ang labo na naman. Eto na naman. Bumabalik na naman. Ano to? For the content ba? For the issue? Lumabas yung issue? Ba't ganun? Di ba? Sana vlog-vlog lang tayo. Wala nang personalan. Pero ganun pa man. Sige. Eto, panoorin natin. So, wala pa lang pagiging kuya ko. Kung sa madaling salita, ay may naramdaman ako ron. Siyempre, Si Mr. Kabisnes ang nagsasabi nun. Pero kami, laki ng respeto namin dyan. Alam mo naman yan, Mr. Kabisnes eh. Di ba? Pero ikaw pilit mong pinapahubad sa amin yung paggalang na meron kami sa'yo. Yun kasi yun. bastos ako eh. Di ba, mga kabisnes? Nabastos ako. At kailangan Paano nabastos si Mr. Kabisnes sa reaction video ko na tinitira ko yung mga reactors? Mr. Kabisnes, pakipaliwanag po, paano po kayo nabastos doon? Pinagmamalasakit ko nga po kayo. Pinaparealize ko sa inyo kung paano yung ginagawa nilang tactics para kayo mapababa. Pinaparealize ko sa inyo kung ano yung ginagawa nila na may basbas daw kayo, ganito. So, ibig sabihin yung mga pagmumura nila, may basbas nyo. Diba? Sige, give the benefits of the doubt na ganun na nga. Bakit ka pa nabastos, di ba? Mr. Kabisnes, paano ka nabastos doon sa reaction video ko? Di ba? Dapat niya, Kuya, Mr. Kabisnes, ano nang nangyari? Alam ko yung IQ mo napakataas, pero bakit? Bakit? Mind games, gusto mo ng mind games. Lagi mo sinasabi sa akin, gusto mo ng mind games. Bakit ngayon nandito ka na sa level na ganyan? Hindi na. So, panoorin po natin. kailangan ko magdesisyon, kailangan kong sumagot din kaagad. Di ko ba? Dapat kaagad sumagot po kayo dati. Pero hindi eh. Sa mga reactors din yung sumasagot eh. Hindi po ba nung nag-live kayo, nung nag-video kayo tungkol sa amin, yung pagputol sinunod namin, wala nang ugnayan. Sa reactors po kasi sinaway niyo yung mga reactors na good vibes na lang, wala na, hayaan niyo na sila Buddy, Ranger. Bakit hanggang ngayon topic pa rin kami? Di ba? Kaya sabi ko, mas mabuti pa, putulin na yung ugnayan ng bawat isa para maging Late na yan yung senaryo na yan. Hindi ibig sabihin na putulin na yung ugnayan natin sa isa't isa ay magkakakontrahan tayo. Diba? No, mali yung analyzation sa ganong pahayag mo. Kumbaga sa akin, scapegoat mo na naman to. Ano mo na naman to? Palusot na naman to. Kasi hindi porket pinutol yung ugnayan magkakakontrahan. Hindi naman talaga magkakakontrahan eh. Diba? Hindi naman namin kayo kinontra eh. Hindi namin kayo kinontra. Pero yung mga reactors mo, ang pilit na kumukontra. Diba? Mali na naman yung hindi mo na-analyze.
analyzation niyo mali. Kasi di naman kami nagsabi, sige may video ba kayo, may papakita lahat ng video ko naka-public. Magpakita kayo diyan ng mga clip na nagsabi ako ng against sa inyo, ng masama tungkol sa inyo na galing sa bibig ko. Sige. Maaaring yung mga impormasyon kasi kaya sinasabi niyo yan, yung mga impormasyon niyo galing sa mga reactors niyo o sa mga taong nagsasabi sa inyo. Di ba? Pero wala kayong maririnig sa akin na mismong salita ko. Kahit nga kila Ate LB, kila Kuya Ranger, na mismong kami nagsabi sa inyo na sinabihan namin ng first family, na sinasabi niyo na first family, o sa inyong pamilya ng ganito, ganyan. May narinig ba kayo? Wala. Pinagmalasakit nga namin kayo eh. Simulat sa full reactors ang tinitira namin para ma-realize nyo. Pero ba't dito parang baliktad? Walang ganun. Ibig sabihin ay nagkaroon kasi siya ng follow-up na video doon na Yes, meron. para bagang paninindigan ko to. Yes, totoo yun. Hanggang ngayon, paninindigan ko. No? At tapos yung mga sumunod na pangyari ay ayun na nga po. Pati si Jonathan, binlag na nila na alam Yun. Yan yung mali. Yan yung mali na pati si Jonathan iblinag na nila. Hindi po namin iblinag. Pumunta po siya dito. Ngayon, panoorin lang po natin. Kasi magandang ipunto ko rin po to eh. Magandang ipunto ko. At alam na alam ni Kuya naman yung katotohanan dyan. ko rin naman na alam ni Thinking Body na dapat sana kung halimbawa iba-vlog mo yung content na may content ay meron kang pasintabi man lang, no? Hindi sa pinagbabawalan ka o pinagdadamutan. Hindi ho ganon. Yon. May pasintabi or merong hindi daw ako pinagdadamutan o dapat nagsabi ako sa kanila. Eto kaya, sa totoo lang po tayo. Nung pagpunta ni Jonathan dito, kasi kahit sino gagawin to mga buddy, di alam ko, ang pagkakaalam ko mga buddy nandun si Jonathan sa kanila. Kasi si Jonathan yung unang pumunta dito sa bahay. Kaya nagulat niya ako eh. Nagulat niya ako. Kaya yung unang-unang video ko kay Jonathan, pinagtanggol ko ang ka-business family. Panoorin yung mga buddy. Pinagtanggol ko ang ka-business family na kung saan, di ba, sabi ko kay Jonathan, di ba binigyan ka ng bahay? Di ba binigyan ka ng pera? Ang daming, ginawa sa'yo. Pinagalitan ko si Jonathan dito. Di ba? Hindi ko kinampihan si Jonathan dito, mga buddy. Talagang dinurog ko siya nung unang vlog ko sa kanya. Tapos, eto, tumawag ka sa akin, kuya. Di ba? Pwede ko parinig eh. Kasi, pwede ko iparinig. Ano ko na lang. Isisingit ko sa ano na to. Sa clip na dito. Yung sinabi mo sa akin, kuya, na napanood mo yung video. Natuwa ka nga sa video ko, kuya, di ba? Kasi, eto, pwede kong i-public. Kasi nga, nasa video mo naman yan nung pumunta ako dyan dati. Kung matatandaan yung mga buddy, noong may binigay na package si Tita Sally na pinapunta ako doon. Binanatan na kami ng ng reactors, tapos pinapunta ako doon. So kung baga may na dati, meron ng sagutan dati. Tapos 'di ba nagtaka kayo, pinapunta ako doon nila Mr. Ka-Business para kunin yung package kasi may pinadala din si Tita Sally sa akin. Shoutout po Tita Sally, maraming salamat po at mapag-usapan na din, sabi niya, yung mga bagay-bagay. Nag-message po kayo sa akin noon, nung kaka-publish ko, noong unang vlog ko kay Jonathan, nag-message po kayo sa akin, pinapunta niyo ako doon, tumawag po kayo, nag-voice call, nag-voice message. So, pwede kong kaunting, i-send ko dyan i-insert ko dito, yun yung sinabi niyo. Na, sabi niyo natutuwa kayo sa akin. Sabi niyo, natutuwa ako sa iyo, pumunta ka dito. Akalain mo yun, nagkaintindihan ko ni Jonathan, di ba? So, doon pa lang sa point na yun na natutuwa kayo sa akin kasi pinagtanggol ko kayo at nagkasundo kami ni Jonathan, doon pa lang sa puntong yun, dapat nagalit na po kayo nung napanood nyo yung video. Di ba? O kaya pinagbawalan nyo na agad ako. O wag mong ibablog si Jonathan. O sige, dapat sinabi nyo sa akin, o sige, buddy, private mo na yung video mo kasi napanood ko, content ko yan si Jonathan gagalang ko naman kayo Diba? Content ko yan si Jonathan, private mo na at ako na bahala dyan. Pero hindi kasi ang ganda kasi ng build up ko sa inyo, ang ganda ng mga sinabi ko, talagang hinaras ko si Jonathan. Kumbaga pabor lahat sa inyo kaya natuwa kayo. So, wala kayong sinabi sa akin na huwag kong i-vlog.
totoo yun. At hindi niyo rin naman ako pinigilan, totoo rin yun. So, saan ako lulugar? Di siyempre tuloy-tuloy ko. 'Di ba, totoo yun, eh. So, sumunod na araw pumunta siya dito. Pero, ah, ano na yun, eh, parang pinagtrabaho ko na ata siya dito, eh. Kasi yung mga vlog ko na yun, yung nabubuo kong vlog sa isang araw, hinahati-hati ko kasi yun. Kaya ang akala nila, araw-araw ko nang binablog si Jonathan dito. Hanggang sa pumutok yung issue na yan. Na nung pinagtrabaho ko si Jonathan diyan kasi gusto ko ngang ipakita sa viewers na si Jonathan, totoo yung sinasabi kasi sabi niya dati nangangalakal siya. So, pakita natin. Sige, sabi ko kay Jonathan, challenge kita. Linisin mo tong bakuran ko kasi pakita mo. Gusto ko makita na hindi ka nandidiri sa basura kung paano ka magpulot. So, nakita ng viewers na si Jonathan nagtatrabaho sa akin na binigyan ko pa nga ng pera. So, that's the time na mga ilang vlog na yun, mga 2 araw, 3 araw siyang pumunta dito pero marami akong vlog na hati-hati kasi nga ang vlog ko nasa 15 minutes lang, 20 minutes lang, 30 minutes lang. So, sa isang araw, 'di ba? Ilang minutes ang isang araw. So, marami kang vlog na magagawa. So, ganun ang nangyari. Ang isip nila na may nagsumbong ata sa kanila na mga marites, sabi na araw-araw ko na daw binablog si Jonathan. Actually, meron na akong paliwanag diyan sa video ko, eh. Maaaring hindi na nila naintindihan o hindi na lang inintindi. So, yun. Tapos nag-message kayo sa akin na itigil ko na kasi content nyo. That's the time na tinigil ko na yun. 'Di ba? Sinabi ko rin sa vlog ko, ito yung vlog ko, tinigil ko na dito. Hanggang dumali naman ang mga reactors. Tinira na naman kami ng tinira ng mga reactors na walang utang na loob, wala kang kwenta, wala kayong ganito, magnanakaw kayo ng content, 'di ba? Manunulot. Ang dami ng sinabi, 'di ba? Walang respeto, 'di ba? 'Yan yung mga term, dati. Binanatan kami, 'di ba? Pero ba't hindi niyo sinabi yung kuya? Ba't hindi niyo pinaliwanag na natuwa nga kayo nung unang video ko sa kanila? 'Di ba? 'Yun yung totoo, natuwa ka, eh. Kaya mo nga ako pinapunta diyan sa inyo. Hindi dahil dun sa package din kasi natuwa ka din dun sa vlog. Tapos nung pagkukuha ko ng package, okay pa nga tayo, 'di ba? Okay na, nakita ng mga viewers ay okay naman pala si Buddy tsaka si Ka-Business. Ano ngayon yung mga reactors. Tapos nung nag-upload ulit ako, that's the time siguro na medyo nasaling na kayo kasi nga ang alam ng mga viewers nasa ito yung katotohanan. Ang alam kasi ng mga viewers nyo, nasa mabuting kalagayan sila, Kuya Jonathan. At oo nga naman, makikita sa video ko na nasa kalsada sila, 'di ba? Na nasa lansangan, nanghihingi sa akin ng pagkain. So, oo nga naman, masisira nga naman kayo, 'di ba? Pero hindi ko na po problema 'yun. Hindi ko na problema 'yun kasi si Jonathan yung nagpupunta dito. Tapos papunta kayong no'n, magtutur ata kayo no'n kung hindi ako nagkakamali. Binalikan niyo si Jonathan, hindi po ba? Na sinabi niyo na social experiment niyo lang pala 'yun. Ito, pinagdudugtong-dugtong ko kasi yung memorya ko matalas pa naman, eh. Di wala naman palang problema sa amin, 'di po ba? Kasi social experiment niyo lang pala yung ginagawa niyo kay Jonathan, eh. So, dapat wala kayong problema sa amin kasi nga naging bahagi lang kami sa social experiment niyo. So, that's the time na nag-tour na kayo. Sabi ko, ay gano'n, social experiment lang pala. Sige. Nag-tour kayo. Natagalan kayo sa tour. Hindi po ba? Sabi ni Jonathan, binigyan niyo siya ng pera dati na ewan ko kung 600, 800 something. Tapos sabi niyo na inupahan niyo siya ng bahay. Hindi naman po natuloy, hindi nag-materialize yung bahay. Hindi sila tumira, hindi sila nakatira. Hindi ko alam kung sa anong dahilan. Kung wala atang sira ata yung bahay or ayaw nung may-ari na. Tapos syempre yung 800 ni Jonathan, ilang araw lang yun, maubos na po yun. Nasa kalsada sila. Hindi nag-materialize yung ginawa niyong yung pag-uusap sa bahay, eh. So, paano yun? Pupunta si Jonathan sa amin, hahayaan namin. Nanghihingi ng pagkain. Alam namin na nasa lansangan. Dapat po doon pa lang sa point na yun, natuwa po kayo sa amin, eh. Hindi ko alam kung bakit nyo minasama. Dapat nga natuwa kayo na, oy, buddy, Ranger, kayo muna bahala kay Jonathan. Salamat sa pag-alalay nyo. Hayaan nyo, pagbalik namin. At kami na ulit bahala. Di po ba? Di okay sana tayo. Bakit naging iba yung nyo sa amin, action nyo sa amin? But tinawag nyo kaming buitre, di ba? Masakit, eh. Tinawag nyo kaming kung ano-ano yung mga tinawag nyo sa amin. Nilalantakan na ng mga buitre. Di ba?
Alam niyo po ba yung buitre? Grabe yun, grabeng ibon yun, 'di ba? So bakit kayo nagsalita ng mga gano'n? Eh, pagtulong lang din naman yung ginawa namin. Wala naman kayong narinig na mula sa salita namin na sinisiraan namin kayo. Which is si Jonathan ang nagsasabi ng mga salita niya. Siyempre hindi naman puwedeng i-cut 'yun. Sa katotohanan nga 'yan, marami pa kaming hindi inilabas na video ni Jonathan na paninira sa inyo dati. Pero gano'n pa man, ayoko nang ibalik 'yun kasi si Jonathan naman, binigyan niya natin ng chance, nagbago na siya. So, pero ini-emphasize ko lang na nagkaroon ng gano'ng senaryo na dapat naging magkatuwang sana tayo. Kung hindi, eh, iba yung naging ano niyo, ang iniisip niyo kinokontra namin kayo, ang iniisip niyo inaagaw namin content niyo. Jonathan, si Jonathan lang, grabe naman yun. Kabawasan po ba sa inyo si Jonathan? 'Di ba? Ikakabagsak niyo po ba si Jonathan? Eh, sa totoo nga lang talagang visit na visit kayo dati sa kanya, 'di ba? Sa totoo naman talaga na yung mga vlog natin talaga dati talagang si Jonathan talagang pasaway, eh, 'di ba? Dapat naging nagtulungan na lang po tayo at yun yung ginawa namin. At hindi naman po kami yung pumunta do'n, si Jonathan ang humihingi sa amin. Eh, kumakatok sa tahanan namin, eh, anong magagawa namin? Siyempre papasukin. Gano'n po 'yun, yung nangyari. At yun nga, minasama niyo, eh, wala tayong magagawa hanggang sa pinutol niyo yung ugnayan. So ngayon, hanggang sa, ayun, nagkalabo-labo na rin yung mga viewers dahil nga sa ganong naging aktwasyon niya. Ang sa akin sana ron, putulin na natin yung ugnayan. Sige na, mag-vlog kayo na sa inyo ng tahimik, magpa-vlog kami na sa amin ng tahimik. Yes, gano'n yung ginawa namin. Nagba-vlog kami ng tahimik. Pero yung mga reactors ang hindi matahimik. Oh, di ba? Kaya sana, no? Para payapa. Ngayon, Payapang-payapa kami. Di ba? Okay na kami eh. Ang hindi lang mapayapa yung mga reactors nyo. O, na ang implikasyon, tinuturuan nyo po. Kasi lagi naman nila sinasabi na may basbas kayo. O, di ba? palibhasa kasi, maaring nagdaramdam din siya. Normal naman yun, no? So, sa aking naging pahayag. At Hindi, sobrang nagdamdam talaga ako dati nung tinitira kami ng mga reactors. Hindi lang mula noong pinutol yung ano, yung ugnayan. Mula nung umalis kami, hindi nyo napapansin ba mga kabady? Lahat halos ng umalis tinira. Hindi man lahat siguro, pero may mga instances talaga. Kami nila Kuya Renji. Payapa naman kami umalis dyan sa inyo eh. Pero bakit may mga lumabas na issue ganun sa reactors nyo? Ang implikasyon yun, tinuruan nyo sila. Diba binanatan kami ng binanatan. Yan pa nga yung isang dahilan kung bakit lagi kami sa clinic ni Mrs. dati. May vlog ako niyan eh. Kasi laging sumasakit yung tiyan niya eh. Kasi nga maselan siya magbuntis. Nakakabasa ng mga comments. Siyempre, hindi ko siya mapigilan. Kaya muntikan din si Mrs. dati. Yan yung katotohanan, nasa vlog ko din yan. Kaya ganun na lang din yung sama ng loob ko kasi hindi nyo sinasaway yung mga reactors nyo. Oh. ako rin ay sa pagkakataon na yun, yun din ang nararamdaman. Kumbaga, hindi kami nagkaroon ng pagkakataon para magkausap pa. Ano po, mga kabisnes. So, sa sabi, nag-focus na lang din ako sa aking pagbablog. Yes, hindi na nga po nagkaroon ng usapan eh. Actually, si Kuya Renji, lagi na po siya dito pupunta sa akin. At yun nga, blinak nyo na po si Kuya Renji. Nakablock na si Kuya Renji. Ako, hindi ko po alam kung bakit hindi nyo po ako blinak. Pero si Kuya Renji kasi, nag-usap po lagi dati na sana may pag-uusap. Ayaw naman namin kami yung una. Manguna kasi wala naman kaming ginagawang ano eh, hindi maganda eh. So, ganun nga. Ayun nga naging desisyon nyo, putulin na lang ugnayan. At pati si Kuya Renji, naka-block na, blinak niya na po. Pinakita niya sa akin eh, naka-block na po siya sa inyo. So, blinak niyo po siya sa Messenger. Kaya wala na po talaga magiging usap. Sa aking sariling YouTube channel at dito sa aking mga nasasakupan, hindi ko namamalayan, tumitindi na pala dun sa comment section na babalitaan ko na lang kapag mayroong mga nire-reactionan yung ating mga reactors. Yung patungkol naman po sa mga reactors, mga ka-business, lahat ng mga reaction video nila ay automatically nag-notify sa akin. See? Oh, di ba? So, si Mr. Cabez na rin ang nagsabi na nagno-notify sa kanya. So,
walang excuse na hindi niya alam yung mga inire-reaction sa amin, 'di po ba? Siya na yung nagsabi, nagno-notify sa kanya, eh. Kasi subscriber nila ako eh. Nag-subscribe ako sa lahat ng reactors eh. Kasi nga, pinasusuportahan natin yan. Ano na ibig sabihin nun? Nakikita ko po yan. At wala pong kahit na isang reaction video ng mga reactors na hindi totoo. See? Let's say, so ito yung pinupunto ko. Lahat ba ng sinabi nila hindi totoo? Lahat daw ng sinasabi ng mga reactors niya ay wala daw silang sinasabi na hindi totoo. So, baka ito kaya medyo maselan ka, baka mabingwit po kayo dyan sa ganyan. So, dapat pinag-isipan nyo pong mabuti yung inyong mga sinasabi. Kasi sa sobrang pagtatanggol nyo sa mga reactors nyo, tuwan-tuwayan yung mga yun ngayon. Kasi alam nila, sasagot ako eh. Pag sumagot ako, alam nila may content na naman sila. Pero unti-unti, buwabagsak na naman po kayo. Nahuhuli kasi kayo sa bitag nila. So, isa-isa natin. So, tuwang-tuwa ang mga reactors ngayon. Siyempre, may reaction sila. May content na naman sila. Kumbaga, one shot, two birds na naman ang nadali nila. Kumbaga, mapapabagsak nila ang ka-business, di ba? Unti-unti, na hindi na mamalayan. Pinagtatanggol pa sila. Ang bira. Ano po? So, anong ibig ko sabihin? Kasi kung merong hindi totoo dyan, sasawatahin ko yan. Malinaw mga kabady, narinig niyo po. Kung walang hindi totoo, sasawate. So, ibig sabihin, lahat ng ginawa nila, mga pinagsasabi, totoo. So, hindi kaya pala, ang inintay namin dati yung pagsaway ni Mr. Cabizes, hindi niya sinaway kasi nga, sang-ayon siya. Sang-ayon siya doon, pati sa pagmumura. Kasi, nahuli na po kayo eh. Yan po yung sinasabi niyo. Pagmumura sa mga pagbibigay sa amin ng mga impormasyon na hindi totoo. So, isa-isahin po natin yan mamaya. Kahit medyo mahaba na po tayo, siguro hindi ko na po ito ikakat, hindi ko na ito i-edit. So, yung mga isasama ko na po lahat dito, yung mga sinasabi ng may ginawa ako sa channel nyo. So, panindigan nyo po yun na na totoo yung mga sinabi nila na ginawan ko ng hindi maganda yung channel ni Papa Dins. Kahit si Papa Dins, tatanungin ko rin siya kung ano ba yung ginawa kong hindi maganda sa kanyang channel. Kasi laging nakahang eh. Lagi kaming nakabitin. Laging ang tingin sa amin ng mga viewers may ginawa kaming kalokohan o mga ginawa kaming kababalaghan dyan sa mga account nyo, lalo na ako. Naging editor po ako. So, bigyan niyo po ako ng sapat na ebidensya at ilatagan niyo po ako ng sapat na impormasyon kung saan kinuha at paano naging totoo yung mga sinabi ng reactors. Ano po, patatanggal ko yan or kakausapin ko, wag yan. Mali yan kasi hindi totoo yan. Ang problema kasi lahat ng pinupunto nila, totoo. Yun. Lahat ng pinupunto totoo mga buddy. Ito kay Mr. Cabizes po yung nagmula. So, ako naman po mamaya ang magtatanong sa inyo. At sana po masagot nyo at mag-aantay po ako ng sagot nyo na may pakita po kayo sa aking ebidensya na hindi po galing sa mga sabi-sabi lang yung mga argumento natin ngayon. Dapat po meron tayong ebidensya. Kumbaga, although nasa social media lang tayo, maaaring content nyo lang to, sa amin kasi personal na po yan eh. Personal na po yung atake nyo sa amin at sabi ko nga, kung mako-compromise ang safety at ang moral at ang kalagayan ng pamilya ko, hindi rin naman po akong mangingiwi na hindi ko yan tawag doon, kikibit balikat ba tawag doon, ganun. So, hindi rin po ako manginginag na magsalita na kung ano yung social media to eh. Willing ako kahit sa live pag-argumento, live tayo, sige. Hinahamon ko lahat ng reactors, hinahamon ko kayo, live tayo. Kahit kaninong channel, papasukan ko yan mga live nyo. Mag-argumento tayo para mapatunayan natin yung totoo. Ilatagan nyo ako ng mga ebidensya. Huwag yung Hershey's, huwag yung mga sabi-sabi, huwag yung galing sa comment. Right? Merong batayan at merong basihan. Yun po hinihintay namin. Huwag po kayo, dapat ako dito nagsasalita ko may basihan. Ito ang basihan ko. Salita nyo. Ngayon, yung hinihintay ko, yung mga basihan kasi marami akong nababasa dati na hindi ko pinatulan. Kasi napag-usap pa tayo nun, Mr. Ka-Business kasi nga nung pinupukol sa amin, nung umalis ako dyan, di ba? Na may ginawa daw akong kalokohan dyan sa channel nyo. Tapos, although sinabi nyo naman, binawi nyo na sinabi nyo dati na wala yun sa mga technical problem, wala.
So, bakit hindi niyo sila sinaway? Bakit hanggang ngayon pinaninindigan niyo na totoo yung sinasabi nila dati, ang sinasabi nila sa akin dati, ginawan ko ng kababalaghan, yung kalokohan yung account niyo, yung YouTube channel niyo nasira, pati kay Papa Dins. So, ano ngayon yun, Papa Dins? Kasi nati-trigger kasi yung mga viewers, Ato, meron akong katapangang nagsasalita. Ano yun? Ano yung ginawa ko sa channel niyo? Ipakita niyo sa akin. So, kung hindi niyo man maipakita, ako magsasabi kung ano yun. At nasa viewers na ang titingin kung ano ba, kung makatarungan ba, o tama ba, o mali ba. So, papaliwanag ko sa inyo technically, ah, yung mga bagay na yan. Kung hindi niyo po masagot, ako po sasagot niyan. At ako po ang magsasabi kasi napag-usapan po natin yan, Mr. Ka-Business, alam na alam mo yan, Sa atin lang yan, di ba? Sinabi mo po sa akin, hindi yan lalabas bad, sa atin na lang. May proseso kasi yan, may proseso. So, paano kung may pagtatanggol sa sarili ko, inunahan niyo ako dito, social media, tapos wala naman ko may papakitang ebidensya. So, gusto ko lang tapusin, Gusto kong sabihin nandito na sa dila ko at isip ko, Pero nakapokus kasi tayo dito sa reaction video na to, Kasi yung sinasabi nilang ginawan ko ng kalokohan yung channel nyo, asan na? Bakit hanggang ngayon ayos naman yung channel nyo? O mag-isang taon na akong wala dyan sa inyo, bakit okay naman? 'Di ba? Bakit ngayon nyo lang sinasabi na pinanindigan nyo na tama yung mga sinabi ng reactors nyo? Mga reactors nyo, hinahamon ko lahat yung mga yan kung anong alam nila. 'Di ba? Na kung ano ba yung sinabi nila. Dapat yung mga reactor, sabihin nyo kung ano yung sinabi ng nagpapa-reaction sa inyo, di ba? Hindi yung nakahang kami lagi, Lagi kami nakabitin, Ako lalo na ako, So, ang isip lagi ng tao sa akin, may ginawa akong kalokohan dyan sa pamilya nyo, sa account nyo, kaya ako umalis. Alam nyo yan kung bakit ako umalis dyan, di ba? Dahil sa misis ko, nagpaalam ako sa inyo dahil manganganak siya nun. Di ba? Ano yung pagbubuntis niya, maselan, kaya ako umalis dyan. Actually, nagkaroon pa nga tayo dyan ng kasunduan na yung time ko, 'di ba? Yung time ko ng pagpasok diyan. Gabi pa nga ako pumapasok diyan, O may mga vlogs ako, gabi ako pumupunta diyan. Madaling araw na ako umuwi para lang mag-edit din. Para hindi ma-compromise yung mga uploads nyo. O, 'di ba? Hanggang sa nababalitaan ko na may mga nagsasabi din sa akin ng mga kagwang, "Buds, lagi ka daw late. O wag ka na daw pumasok." Pero hindi ko pinansin 'yun kasi kaya unang-una sa inyo ako nakipagkasundo na pumasok diyan. So kahit sino pa yan, kahit sinong Poncio Pilato pa yung magsabi ng ganun mga sa akin, hindi ko papansinin hangga't wala kayong sinasabi. Si Papa Dins, kaya ata nagalit sa akin, si Boss Dave, kasi pinapapunta ako ng ganitong oras. Hindi ako pumupunta tatapatin ko kayo. Bakit? Sino ba si Boss Dave? Sino ba si Papa Dins, 'di ba? Para siya yung mag-utos sa akin na ganito yung gawin ko, ang susundin ko, alam mo yan, Mr. Kabisnes, ikaw lang ang susundin ko dyan kasi ikaw lang yung pinagkasunduan ko kung bakit ako nagtatrabaho sa'yo. Diba? At saka yung pag-apply na parang lumabas na nag-apply ako, oo, totoo, di ba? Nangihiram pa ako sa'yo, di ba? Nangihiram pa kasi, hirap ako mga wadi. Wala akong pera di ba? Pero ang totoo yan, kayo ang unang nag-text sa akin. Kaya ako naisipang pumunta dyan sa inyo. Di ba? Kasi kung hindi kayo nag-text sa akin na kailangan nyo ng tulong ko doon sa pag-edit. Actually, pwede ko naman siguro insert dito Pwede kong insert dito yung text. Ito yung text. Ayan. Na sinasabi diyan na hindi ko kasi may pakita kasi nandito yung yung text sa cellphone ko, ginagamit kong pa-video. Kasi sabi doon na Boss Buds, na baka pwede ka ba, yung pagkaka-relate ko, baka pwede ka ba na maging editor, maging cameraman, at taga-isip ng content sa business family. Kasi hindi nyo man na maasikaso. Need your help, parang ganun. Tapos parang sinabi nyo dun na magkano ba ang salary mo, parang ganun. Meron yang, alam na alam ko yung date niyan, March yan. Sa mga reactors, tignan nyo tong message ni Sir Kabisnes sa akin. Magkwenta naman kayo, maggumamit naman kayo ng konting isip. Baka ako papagkwentahin nyo. Kung kailan ako napunta kay Kabisnes at kung kailan niya ako tinext, nauna tong text, March pa yan. Kailan ako nagtrabaho. Hindi ngayong March yan, ha. Kasi ilang buwan na akong wala Kila Kabisnes Nung nakaraang March, karaang taon pa yan. Bago ako pumasok sa kanya. May text na yan. Diyan ako nag-base, kaya ako napunta sa kanya. 'Di ba? Hindi ako nag-apply. Ang totoo niyan, kay Mr. Kabisnes, ang totoo po yan, nangungutang ako sa kanya dati.
Nangungutang ako sa kanya at sabi ko para makabayad, parang gano'n na nga, kailangan nila ng editor, pasok ako. Pasok na lang ako para makabayad kasi wala akong pera mga buddy. Although may pera ako dati kasi nag-isip ako ng extra income kasi nga manganganak si misis, kailangan ko doble kayod. So, pumasok akong editor, 'di ba? Pumasok akong editor. Pero ang usapan pa nga diyan, 'di ba? Pumasok ako diyan, hindi ako nag-name ng price, 'di ba? Nasa vlog niyo rin 'yan. Oo. Alam niyan ng mga editor kung magkano ang sahod ng editor mga buddy. Ang unang sahod ko po diyan is 20,000. Oh. Kasi yun yung bukal sa inyo Tinanggap ko po yun. Tsaka ako man din, bilang respeto ko po sa inyo at bilang gusto ko rin kasi maganda yung pinapakita nyo sa akin, tsaka extra income ko lang naman kasi yun. Kasi ang usapan dun, pagtapos ko mag-edit ng isa, dalawang video, basta may video, uwi na ako. Ganun ang usapan natin. Hindi po ako mag-stay dyan sa inyo. To the end na syempre, nahihiya na rin naman ako umuwi pag nakapag-edit, nagiging cameraman na rin ako. Walang ganun kasing trabaho 'Di ba? Makikita nyo man sa text cameraman, taga-isip ng content, editor. Meron po ba yun? O tapos sasama ka pa sa mission? Oh, hindi sa minamaliit ko rin po yung sahod ko. Hindi po, malaki po yun. Pero kung ikukumpara po natin sa lahat ng mga editor talaga, alam ni Kuya yan, alam ni Mr. Cabezas yan na maliit talaga yun. Sobrang payat ng 20,000. Kaya nga dinagdagan ako ni Boss Dave kasi alam niya ang hirap ng pag-edit. Pero hindi ako nanunumbat. Sinasabi ko lang yung totoo. Kasi lumabas na kasi. Hindi ako gumawa ng kalokohan diyan, 'di ba? Hindi ako gumawa ng kalokohan diyan sa kanila. Yun yung katotohanan. Kasi nga nung pagdating ko nga diyan, tinignan ko yung account, ang dami yung violation Oh. Ang dami yung violation noon. Tinulungan ko nga kayo para maayos yung account niyo 'Di ba? At binabantayan ko ang community nyo kasi nasisira ang community nyo dati nung panahon na kasagsagan ng issue nyo kay Clarissa. Grabe ang bantay ko sa community nyo dati. Hide ng comment, di ba? Para hindi masira ang YouTube channel nyo. Tapos kalabas-labasan yan. Ginawan ko ng hindi maganda ang channel nyo dahil doon sa sinasabi yung software na na-install dyan kasi may nagsabi din sa akin na malapit din sa inyo ang nagsabi sa akin na yun daw yung naging dahilan na meron daw isang software na parang nabasa ko rin yan sa comment na naglagay daw ako ng ads sa inyong YouTube channel na kung saan kayo yung nagbabayad. Kayo yung nagbabayad sa ads. Walang ganun, di ba? Walang ganun mga buddy. Pag monetize channel ka na, automatic yan, may ads na. At si Google AdSense ang magbabayad sa'yo. Hindi ikaw yung magbabayad sa kanya. Walang ganun. Magbabayad ka lang sa kanya kung boosting. Tapos sabi may click-click daw, nagki-click-click-click. Nagki-click ng ads. Walang ganun. Ang bira. Tagal akong gumagawa. Ngayon, patunayan nyo sa akin kung meron yan. Ilatag nyo sa akin. Ngayon, nung pagdating ko doon, sabi nyo, nabura nyo na. Sabi ni Boss Dave. Ito, totoo na to kasi lumabas na kasi to kuya Diba? Hindi, usapan lang natin to dapat Mr. Cabezas na private Pero inilabas nyo na Tapos, kung bakit ko sinasabi nilabas nyo na, nasa reactors nyo, alam ng mga reactors, nireactionan yan Tapos, yun nga ang tingin sa akin na gumawa ako kahit kay Papa Dins Ay, kay Papa Dins, ano Papa Dins, yung ano po yung ginawa kong kalokohan dyan sa sa channel nyo. Diba? Sabihin niyo sa akin kung gumawa ba ako, yung ginawa ko ba nakabuti o nakasama. Kasi nakahang na naman ako Sabi niyo lang may ginawa siya sa channel ko. Ang implikasyon, ang sinasabi ng mga viewers, ginawan ko na naman ng kalokohan yung channel ni Papa Dins. O bakit ngayon hanggang ngayon ayos naman? O anong kalokohan? Diba? Liwanagin niyo po kasi. At bigyan niyo ako ng mga sapat na ebidensya o mga dokumento na totoo na ginawan ko ng niyan, kalokohan. Yung software na sinasabi nyo na pagdating ko dyan, pinatawag nyo ako, pagdating ko dyan, nabura nyo na. Paano kung mapagtatanggol ngayon sarili ko, nabura nyo na? Diba? Dapat, kung ganun, gusto nyo akong hulihin, alam nyo na palang may ginawa akong kalokohan, may ebidensya pa kayo, dapat pinakita nyo sa akin, harap-harapan, o ba, boss buds, ano to? Bakit may ganyan? Ganun. Hindi yung sasabihin nyo sa akin, pinatawag nyo ako sa labas, kakasapin nyo ako, nag-usap-usap kami ng pamilya ko, ganito, may nakitang ganito sa 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 YouTube, sa account namin, may nakitang ganito.
ikaw lang gumagamit ng ano, ng computer. Totoo ba? Ako lang ba ang gumagamit ng computer niyo? Ang dami-daming gumagamit, nakakahawak ng computer niyo nung nandiyan ako, 'di ba? So, tsaka asan yun? Asan yung software na sinasabi niyo na naka-install? Wala naman, 'di ba? Oh, so mahirap ko naman ipagtanggol yung sarili ko na paano ako magde-defend, wala naman yung sinasabi niyo. Paano ko ide-defend yung isang, kaso na wala naman talagang kaso, wala namang nangyari, 'di ba? Sinabi niyong, ah, meron ditong naka-install na software na ganito yung ginagawa sa account. Saan po? Wala na, binura na namin. Oh, paano ko ide-defend yung sarili ko ngayon, oh, 'di ba? Paano kung gawa-gawa niyo lang, oh, 'di ba? Pero 'yun, tapos na. Gusto ko lang din maliwanagan. At kung sakali man gusto niyong sagutin, handa naman akong sagutin 'yan. Kung meron kayong maipapakitang mga documentation, okay naman, wala namang problema. Kasi ako may copy naman ako, eh. May copy ako, yung sinasabi niyo na kinaltasan kayo ng malaki ng Google AdSense. Kasi ang naging kaso niyo po kasi, naging violation niyo po kasi, at ipinaliwanag ko naman sa inyo 'yan, yung invalid click violation. At alam ko naman na alam ni Boss Dave 'yan. Yung invalid click activity na kung saan binawasan kayo ng ilang dollars lang yun, hindi pa nga umabot ng $10 something, di ba? At meron akong copy nun, boss. Huwag kang mag-alala kasi nga, syempre ako nangangalaga ng ano nyo, eh. Pero hindi ko nilalabas kung kailangan lang, kung kinakailangan lang. Kasi private yan, eh. Syempre, bilang editor, di ba, nakikita ko lahat yan, eh. At parang nagduda kayo sa akin kasi dati. Nagduda, yun yung totoo yan ko. Nagduda ka sa ano ko, pagkatao ko dati. Kasi tinignan mo pa yung revenue ko, eh. Doon din ako na ano, eh, na nadismaya. Yung pagpunta ko diyan, tinignan mo yung revenue ko. Na yun pala, parang may hinala kayo na parang nililipat ko yung revenue ko revenue yun sa revenue ko. Pero wala naman kayo nakita sa revenue ko. Napakababa lang ng revenue ko compare doon sa ina-assume nyo na naalis, na malaki ang naalis sa inyo. Kasi totoo naman, nakita ko naman malaki yung ibinaba ng revenue, hindi naalis. Magkaiba kasi yung ibinaba kaysa doon sa inalis. Pag inalis kasi, meron kang makikitang pinagkunan, 'di ba? Meron kang makikitang amount na pinagkunan kasi kaya nga inalis, eh. Pero yung bumaba, wala kang makikita. Meron ka lang makikitang comparison. Kunyari, let's say 100 dati, bumaba siya, naging 50 na lang, 'di ba? Pero kung yung sinasabi yung inalisan o kinukuha ko ang revenue nyo, kasi although wala kayong sinabi sa akin, ha, wala po kayong sinabi sa akin na kinukuha ko ang revenue nyo. Ako naman, eh, implikasyon ko lang yun kasi nga tinignan nyo po yung revenue ko, eh. Kasi hindi naman na dapat tignan yung revenue ko, 'di ba? So, sa akin lang, isip ko lang to na baka niisip nyo na yung revenue nyo nililipat ko po sa akin. Walang feature o kahit sinong item na makakagawa ng ganun na yung revenue mo sa AdSense ililipat sa ibang account. Walang ganun. Wala pong ganun. Pambira. Walang ganun. Tsaka, wala, imposible kasi yun na ililipat mo sa ibang account. Wala. Makikita nyo yan. Mag-iiba ka ng AdSense account, pwede. Pero yung revenue mo na, tapos tatanggalan ko ng $100, lalagay ko sa akin. Tapos tatanggalan ko ng $200, lalagay ko sa akin. Wala pong ganun. Walang ganun. Kalokohan yun. So, bigyan nyo ako. Papaputol ako dito ng dila kung pwede yung ganun. Yung, hindi na ako mag-tutorials kailanman kung pwede yung ganun, yung pa $100, tatanggalin mo, lalagay mo sa account ni Thinking Body, yung galing sa ka-business ganito. Pambira. Wala pong ganun. So, nililiwanag ko lang po ito para maging malinaw po lahat. Pero ang dahilan po talaga ng pag-alis ko dyan, dahil kay Mrs. manganganak siya. Walang magbabantay sa mga bata, nag-aaral, dalawa yan. At actually, ang usapan po nga natin dati, di ba? Pwede akong pumunta dyan kahit gabi na. Kahit edit, basta iwan nyo yung memory. Basta yung usapan ganun, eh. Kaso nga lang, inalis nyo na, eh. Umalis na kayo, nagkaroon na ng issue at binanatan na kami ng reactors. Kaya yun yung naging issue. So, yun yung isa, yung gustong maliwanagan. Na pati si Papa Dins, di ba? Papa Dins, alam mo naman yan, nakikisuyo ka sa akin, nagpapa-edit ka sa akin, di ba? So, ilan ang ini-editan ko dyan? Ka-Business Family, Ka-Business Official, nakikisuyo din si Boss Dave, Papa Dins TV.
sabihin na natin kahit 1 o 2 o 3 video, nagpa-edit ka pa rin sa'kin, nakisuyo ka pa rin sa'kin. Pero hindi naman ako nanunumbat, pero gusto ko lang din malaman ng viewers kasi kulang kasi, tsaka lagi akong nakahang, eh. Tsaka wala akong ginalaw diyan sa ano mo, sa account mo. So, dapat malinaw sa ano 'yun, sa mga viewers para hindi naman maging masama ang tingin nila, 'di ba? So, gano'n pa man, nandiyan na 'yan, eh. Ano ko 'to, eh, channel ko 'to kaya malaya ako sabihin kung ano naman yung reaction ko. Ngayon, kung magre-reaction kayo sa inyo, hindi walang problema, sige lang. Eh, ako naman sasagot ako hangga't nakikita kong hindi tama. Pero kung tama naman, 'di mananahimik ako. Hindi lang kasi ako makapagtimpi dito. Ngayon sa na ano ko, sa panood ko kasi na-compromise ang ano dito, eh. Maraming na-compromise dito. Although maano na tayo, medyo mahaba na tayo, pero tutuloy pa rin natin. Sa mga magtitiyaga, tutuloy ko po 'to. Di ko ba? Ngayon baka sabihin ninyo, ka-business, ikaw lang nagsasabi niyan. E paano naman yung kabilang side? Sila Tinkel Buddy, sila Renji, Tama. kung sino pa. Pumunta kayo rito. Hindi, bakit kami pupunta, 'di ba? Lahat na lang ba kami pupunta? Hindi naman pwedeng gawin, kuya. Tinitira na kami, kaya nga si Rick Aningat natakot, eh, 'di ba? Although sa amin wala namang gano'n senaryo. Si Rick Aningat kasi pinagbantaan ata, kaya natakot pumunta. Oo. Pero sa amin, bakit lagi na lang may gano'ng puwede namang tigilan na lang sana. Puwede namang manahimik na lang tayo, tigilan na lang kung para wala ng gulo. Bakit kailangan pa namin pumunta diyan? Sige, sabihin na puwede naman pumunta kami diyan, pero dapat tigil na. Tigil na muna, usap na lang private, 'di ba? Kasi 'wag nang i-public yung mga ganyang usapan. Mananawagan, sasabihin mo, "Oh, punta ka dito para malaman ng viewers na pinapapunta kami diyan." Hindi, puwede niyo naman kami i-chat, eh, tawagan, "Punta kayo dito," 'di ba? Pero dito social media kayo nagsalita, eh. Dito kayo nagputol, dito kami tinira ng mga reactors niyo. So, hindi kami sumagot ng personalan, ng direktahan. Sinasagot lang namin yung mga tanong na nanggagaling sa inyo. Pero yung mula sa aming talagang bibig, wala kayong makikitang nilait namin kayo, siniraan namin kayo. Pakita niyo yung mga video namin kung meron kayong pwede kayong mag-cut ng mga clip. Hindi namin kayo kaka-copyright kung may paninira akong sinabi sa inyo, sa pamilya niyo. No? Nakatanda naman akong harapin kayo, eh. Di ba? Ngayon, bakit ayaw niyo? Di ko ba? Hindi sa ayaw, kuya, Mr. Ka-Business. Binabanatan niyo kami sa social media, eh. 'Di ba? Iko-compare mo yung viewers namin sa community niyo, durog kami. 'Di ba? Kung konti na nga yung nanonood sa amin, 'di ba? Para saan? Yung ganong senaryo kasi hindi naman yan pang vlog na dapat, eh, hindi na pang content, pang personal na yan, eh. Kung talagang itinuring niyo po kaming pamilya. Kasi ako, content creator ako, vlogger ako, hindi ko naman kino-content ng ganyan ang pamilya ko. Hindi ko kaya, eh. Sa akin, hindi ko kayang i-content ng ganyan ng pamilya ko. Yung may kamalian din ang pamilya ko, tapos ipapahayag mo sa buong mundo. Bakit? 'Di ba? Anong klaseng ka? Sa akin lang 'to, anong klaseng ama ka? Anong klaseng magulang ka? 'Di ba? Pinapahiya mo yung anak mo. O yung kapamilya mo, ganun gagawin mo. 'Di ba? Eto nagsasalita lang ako dito, makatao, 'di ba? Pagiging makatao. Hindi ko sinasabing hindi kayo ganun. Pero bumabase lang ako sa video. Bakit kailangan i-video, i-vlog yung mga personal things, personal problem ng pamilya. Dapat private. Tapos dapat pag ayos na kayo, saka kayo mag-vlog, ayos na kayo. Hindi yung nag-aaway sa social media, ang pangit. Ang pangit nun. Ba't sa social media kayo mag-aaway kung magpapamilya kayo? Diba? Hindi naman tayo katulad ng iba na ganun yung ginagawa. Alam naman natin scripted yun. Sinasabi niyo lagi, hindi naman kayo scripted, di ba? Saka wala naman kaming kaalam-alam dyan. Hindi ko alam.